was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to, na kinakasuhan ako, ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Ngayon, kamusta po kayo, ma'am? Ma'am Sara? Okay ako. Pero syempre, emotionally, hindi masyado. Syempre, I'm being separated from my family, my kids lalo. So, yun. So, naiiyak po ba kayo dito sa sitwasyon niyo? How do you feel? From the beginning, parang it has been a roller coaster talaga sa nangyayari sa amin. My kids are affected. Ako, I'm trying to be strong for them kasi mahirap na ipakita sa mga anak na minsan nanghihina ka na. So, gusto mong umiyak pero hindi mo magawa para hindi nila nakikita yung emotions mo. And nung napapakita o nararamdaman naman nila, kahit sila sobrang affected na sa nangyayari sa amin ngayon. Oo, parang nahiwalay po kayo yung separation. Since they were born, never akong humuwalay sa mga anak ko. Hands-on ako na nanay kahit may negosyo kami. Bakit po kayo subuko sa NBI? Hindi naman more of suko. It's parang safekeeping na rin. Kasi ang hirap na, hindi naman ako tumakas, no? Malinaw yun. Never akong nag-isip na tumakas kasi ang tumatakas lang may kasalanan. Bakit po kayo nag-voluntary custody dito sa NBI? Nag-voluntary custody ako sa NBI. I spoke with my lawyers. Ever since it came out on the news na may possibility kasama ako sa isang kaso, I spoke to my lawyers, anong possibility ba na ma-arrest ako. Lahat was consulted through my lawyers. And since nadamay lang naman ako dito sa proyekto na to, na kinakasuhan ako. So ito po, di ba, warrant of arrest. So in-expect nyo ba, handa ba kayong makulong? Nobody is prepared. Actually, for the past whole week, wala na akong ginawa kundi umiyak. Siyempre, naisip ko yung mga anak ko. Number one, yung mga bata, as well as yung asawa ko na naka-detain ngayon. So, palagi ko, ang hirap na mangyari sa isang tao, sa isang ina, no one is prepared na makulong. Lalo na knowing that nadamay lang ako dito. Although they call me the flood control queen, pero nadamay lang ako dito sa case na to. Doon po sa pag-auction sa vehicles ninyo, how did you feel about it? Na-hurt ako kasi syempre, I bought those cars. Hindi na pumunta ako, bumili ako, I paid cash. No. May utang pa nga akong naiiwan dun sa agent na binilang ko ng mga coaching yun. Hulugan po ba yung iba doon? No, I never bought a car by, they can even check. Wala akong coaching binili na cash. Lahat ng kotse ko, hinuhulugan ko. Kasi wala naman akong ganong klaseng pera. Lahat po? Lahat po. Hulug-hulugan lahat ng mga sasakyan namin. They can check. I have line with the car, with the bank. May car loans ako. Yung house ko naka-sanla yun sa bangko. Hindi ko kayang ibili ng cash. I don't have
yung iniisip ng tao na ganong klaseng pera. This can be verified naman sa bank na meron kaming loans, car loan, equipment loan, and my house is in mortgage para mapacify ko yung mga projects na ginagawa ko. I thought it would be like in normal, pag binili mo sa mga kasa, pag binili mo sa kasa, okay na yung papers nun. And then, ang lalabas nun yung LTO, yung issuance ng ORCR niya. So, yun lang yung assumption ko. Never ko akalain sa buong buhay ko na mangyayari na mali pala yung mga hawak kong mga documents. Kasi I bought the imported cars from an agent. So, ngayon, I will be filing cases against the agent as well as yung importer. Kasi yung ibang kotse doon na auction, hindi ko pa bayad. And I still have the checks. Okay. So, I still have the checks na nakapangalan dun sa agent. Sa speaking... Mga anak na, tapos biglang ihihibalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap na mahiwalay sa mga anak.